Hello, hello. What's up mga kokit? Ayun, long time no upload tayo. Medyo matagal na busy. Gagamit tayo ng dalawang machine ngayon para sa ating tutorial which ito, 5 watts and 10 watts. Itong 5 watts natin is Aufero 5 watts, then DIY Kit MK2 na 10 watts. Gagamit din tayo ng dalawang light burn ngayon, light burn window. Ayan, dalawa yan. Yan. Then isa to. Ayun siya. Paano nga ba gumamit pa ng dalawang Lightburn or dalawang machine sa isang Lightburn software? Ayan na lang. Medyo magulo ba? Pag 2 or more yung machine natin. Sige, exit muna natin tong isa. Ayan. Gagawin lang natin, pag may naka-up na Lightburn dito, pwede nating i-right click, then ayun, pindutin lang natin to. Ayan, para mag-start uli ng bagong Lightburn. Then, dito sa com, yan, makikita nyo, select nyo lang yung, ayun, bale, ito lang. Ito yung sa DIY kit na 10 watts, ito naman yung sa Aufero. Ayan, magre-respond siya. Wait lang. Ayan o, nag-respond siya. Pwede din ganito, ayan. Hold nyo yung shift sa keyboard nyo, then left click. Ayan. Para ayan, maka-open ng isa pang Lightburn. So, ayan. So much for that. Ang tutorial natin uli ngayon is walang kamatayang image or portrait engraving. Ayan. This might be the easiest way on how to engrave portraits or image. Ayan. Gagamitin natin syempre itong Lightburn. And applicable din to. Pwede din to sa sa laser GRBL since may pass-through din doon. Ayan. Lightburn, then ito, Image R. Siyempre, best friend ko to kasi tamad akong and di ako marunong sa Photoshop. Ayan. Ayan, sa mga di marunong, ito na, itong solution. So, start na natin. Ayan, punta tayo sa Image R, wala nang Canva. Ayan. Dito na tayo. Upload. And grayscale. Wait lang, check natin kung nagre-recording naman. Ito yung gagamitin natin yan. Ayan. Select lang natin para ma-import sa Image R. Then, scroll down. Resize natin. Gawin nating millimeter. Then, input natin yung size ng material na gagamitin natin. Ito. So, ayun. Patalastas tayo. Before importing sa sa Image R, yung image natin dapat high quality din, maganda yung quality niya kasi malaki din yung epekto niyan sa magiging output natin. May mga APK or apps na pwedeng i-download, mga image enhancer. Ayan. So balik tayo. Ito pa. Gemelina wood to. So ang nasukat ko kanina is 70 by 70. Ayan, di naman accurate pero ayan, approximately. Pero pag gagawa na kayo ng project, dapat accurate yung nyo. Ito for tutorial purposes lang naman. Ayan, 70 by 70. Ito, essential tong gamit na to. Bili kayo ng caliper. Lagay ko sa description mamaya yung link. Ayan, nag-affiliate pa. 70 by 70. So, gawin nating 70 by 70. Millimeter. So, dapat naka-fix aspect ratio para, ayan, susunod to. Pag clinic nyo yan, maging 70 by 70. So, dito sa DPI, ang ginagamit ko dati is 318, pero parang sweet spot yung 363 or 0.07 na interval. Yung 318 DPI is 0.08 yun. So, itong gagamitin natin ngayon. 363, then click OK. Tapos scroll down ulit, punta tayo sa material, Norton. Ayun, kahit ano naman gamitin nyo dito. Ayun, bahala na kayo pero ito yung ginagamit ko. Tapos Norton wood. Tapos click OK. Then click one touch. Pagka-click nyo ng one touch, saka nag-loading na. Ayan na siya, download. Download as PNG na. Ayan. Pag na-download na, punta na tayo sa Lightburn. Ayan, Control I para ma-import. Ayan, double click natin. Ayan, 70 by 70 siya. Lagay muna natin yan dito. Ayan. Ayan, 70 by 7. Oh, yun, 69 nag-resize. Ayan. Basta, ang importante, wag na kayo mag-re-resize dito para di maiba yung resolution ulit. Basta, nag-automatic naman yung bahala na. Parang medyo matagal yung engraving time natin pag
Square. Crop natin. Ayan, gawa tayo ng circle. Gawin na lang natin circle. Hold shift para makagawa ng perfect circle. Then, ayan, di perfect. Hold shift. Ayan. Tapos, gawin din natin, ayan, 70 na, nasakto. Tapos, ilapat natin sa image. Ayan. Or Control A para ma-select lahat. Then, click natin tong bullseye. Ayan, pupunta siya doon. Then, right click. Tapos, crop. Ayan na siya. Ayan, tapos lagay natin sa kabila. Ayan, Control I to import. Ayan, gawa tayo ng circle. Tapos 70. Dapat lock nyo to para sumunod yung height niya. 70. Then Control I or pwede nyong i-highlight. Ganyan. Tapos yan. Lagay nyo dito. Tapos crop. Ayan na siya. Tapos, ayan, mag-set na tayo ng parameters. Ayan, cuts and layers. Punta tayo sa cuts and layers. Ito yung usual na ginagamit ko sa 10 watts pag nag-engrave ako sa wood. Ang range niya is 7.5 to 8.5. Makikita nyo naman kung medyo light wood yung ano, since light wood yung ano natin, yung Gemelina, kahit ang gagamitin natin is 8,300, tapos 85. Tapos ito na yung sikreto. Ayan. Para wala na kayong i-edit tulad ng dati. Click nyo tong pass through. Then, yan na. Wala na kayong gagalawin. Ayan. Wala na tayong air assist. So, 8385 sa 10 watts. Tapos, dito sa 5 watts is ang range naman ng gamit ko dito na speed is 4,800 to 5.5. So, light wood siya. Gawin lang natin kahit 5.3 din. 8353. Dito sa Gemelina. Ayan. 5.3. Tapos yung power is 85. Tapos click natin ulit yung pass-through. Ayan. Ayan na. Tapos mag-framing na tayo. Ayan. Up natin yung camera para makita yung live siya. Ayan. Home muna. Then dapat naka-absolute coordinates. Ayan. Frame. Dito pala. Para hindi kayo mahirapang pindot ng framing sa mga bago. Ayan. Enable nyo to. Frame continuously, and sa mga bago, pag hindi pa naka-enable yung laser beam while framing, ito. Enable laser fire button, then laser on when framing, kahit 0.5 lang, 0.50. Ayan. Frame na natin. Ayan siya. Tagal lang natin. Ayan. Okay na. Frame din natin sa sa kabila. Ayan. Okay na. Frame na. Ayan, naka-frame na. Wait lang, stop ko lang. Ayan, okay na. Tapos, be sure to set your focal height properly. Gamit kayo ng focus assist tool. So, start na tayo. Start ko na. Ayan. Start ko na rin sa kabila. Ayan. Ayan. So, waiting game na lang tayo. Balikan natin mamaya. Nga pala. Ayun, tuturuan ko kayo ng ito. Di ba sa mga nagtataka, ba't 3 uploads na lang to? Ayan. Medyo naging madamot na si Imager. Turuan ko kayong paano mag only uploads dito sa Imager. Wait lang. Mag-search lang ako. Back to the ball game. Ayan. Paano nga ba mag-only dito? Ayan, 1 free daily na lang. Punta tayo dito. Type lang natin VPN. Ayan, VPN. Tapos piliin natin to, extension, Chrome extension. Then add to Chrome. And add extension. Excuse me. Yan. Tayin lang natin. Ayan. 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 Added na siya. Tapos pin na lang natin. Ayan. Yan. Wag to. Subscription yan. Ayan. Pin natin yung yung VPN. Ayan. Pin natin. Then click natin. Tapos continue, start. Tapos ayan, switch on natin.
Ayan, VPN is on. Tapos dito, once free daily uploads, ano lang natin, refresh or reload. Ayan. Ayan, 'di ba? Zero na siya. Ayan. Tapos punta ulit tayo dito. Ayan, continuous free. Ayan, i-off lang natin. Tapos balik tayo dito, X na lang natin. Ayan. Tapos image ulit. Reopen na lang pala tayo kasi pag nag-reload tayo doon, parang ang count doon is mag-upload uli ng image, parang mag-restart ito. Parang nag-restart lang. So close na lang natin yung tab, then open tayo. Ayan 3 free daily uploads ulit. Ayan, try natin. Habang inaantay natin matapos yung engraving. Ayan, engraving pa. Ayan. Ayan. Ito. 2 free daily uploads. And X natin. Then reset natin to. Switch off. Then switch on. Ayan. Continue as free. May mga instances na hindi magre-reset. So, gawin na lang natin. Close natin yung window. Then, reload lang natin yan. Image siya. Ayan. Ulit siya. Di ba? Ayan. Tuloy na lang natin dun sa engraving. Fast forward na lang na uli natin dito. Bye-bye. Balik tayo pag natapos na yung engraving. Ayun. Tapos na tayo sa 10 watts. Siyempre, 10 watts mas mabilis. Diba? Ito yung output niya. Ayun, so dito, mag-voice over ako since medyo malayo yung mic, yung headset ko. So, dito, yung output ng 10 watts natin. So, ang concept natin sa engraving is personal preference natin yan. Kung gusto natin na much darker yung output natin, babaan natin konti yung speed. Kung gusto naman natin ng mas lighter, yun yung preference nyo, or yung magiging client natin, taasan natin konti yung, yung speed. Ayun, so dito, nagdadaldal pa rin ako dyan. And, ayan, antayin natin matapos yung 5 watts. Finish na rin itong sa 5 watts natin. Ayan. Ayan yung output ng 5 watts natin. Mas lighter. Ito naman sa 10 watts natin. Much darker compared sa 5 watts. So, lesson. Kung, ayan, 5.3 yung gamit natin na speed sa sa 5 watts. So, pwede nating babaan. Ayun, huwag kayong matakot mag-trial and error. So, pag tatanggap kayo ng mga projects, be sure na meron kayong test material. Huwag kayong manghinayang sa mga mag-trial and error kasi doon tayo natututo. So, ito, though goods yung yung output niya sa personal, okay naman. Medyo nawala lang yung yung ibang details ng mukha. Ayan, yung shadows niya. So, pwedeng gawin natin is 4.8 yung speed niya or 5,000 siguro mas okay. So mag-test tayo. Ito naman, ayan. Kung masyadong dark sa inyo, 8.3 yung gamit natin. Gemelino wood. Sa 10 watts, 8.3 yung gamit natin. Pwede natin gawin i-up to 8.5. Ganun. Ayan siya. So, okay siya. Sa bamboo notebook ang gamit ko sa 10 watts is 7.5. Ayan. So, okay naman siya. Medyo mas stubborn kasi yung bamboo notebook. Though hindi siya totoong bamboo, pero parang ganun din yung surface niya. So, 7.5 yung gamit ko, 85, ganun din, Pastro yung gamit ko. Siyempre, try din natin sa 20 watts. Ayan. Ang gamit nating parameter sa 20 watts, same procedure kanina, nakapastro yan. Tapos, ayun, 15,000, tapos 60 yung power. 15K yung speed, 60 yung power. Tsaka yung pag-edit ko sa image, bale, ang sinet ko na DPI, kanina is 363. Pero since higher wattage to ng machine, mas malaki yung laser beam niya. To compensate the bigger laser beam, medyo babaan natin yung that's per inch. Ayan, DPI. Ayan. So,
nakapass through din siya. 254 yung gamit ko dito. Ayan, click OK, then start na natin. Patalastas uli, syempre hindi po one size fits all yung mga ginagamit nating parameters dito. Consider din natin kung anong material o anong klaseng wood yung gagamitin natin, kung dark wood ba or light wood. Ayan. So, much better na mag-material testing pa rin tayo. So, balik ulit tayo sa video. Ayan, nag-framing na ako kanina. Start ko na. Ayan. Ito pala, pwede kayong mag-set ng checklist dito para if ever may reminder, para if ever makalimutan nyo mag-on ng air assist, kung kailangan nyo, check focus, check parameters, ayan siya. Pwede nyo gawin to, ayan, start ko muna yung project. Ayan. Pwede nyo gawin yan dito. Click nyo yung wrench icon, then enable job checklist. Andyan siya. Pwede nyo i-edit yan. Kahit anong ilagay nyo dyan for mag-start yung project nyo. So, ayan. Wait na lang natin matapos yan. Sa part na to, pinapakita ko yung output natin. Gawang 20 watts to. Pero incomparable to sa output natin dun sa lower watt machine natin, like dun sa 5 and 10 watts. Mas detailed pa rin dun. Ito na nga at patapos na yung video natin at sana may natutunan kayo mula sa pag-connect ng multiple devices sa Lightburn hanggang sa paggamit ng ImageR, Unli ImageR, pag-crop ng image and yung job checklist natin. Hayaan nyo at mas maging masipag ako sa pag-upload ng mga videos tulad nito. Pero ayun, pa-subscribe naman oh. And ayun, happy engraving.